Pagkahinto nga nila sa tapat ng bahay nila, ay isa-isa nagsilipan ang mga kapitbahay nila na Yumi. Pagkababa nga ni Naomi, ay nginitian niya ang mga ito. Napansin nga niyang nagbubulungan pa ang mga ito pero hindi na lang niya pinansin. Hawak nga ni Franco ang anak na tila gulat na gulat ito. Ibang-iba sa mundo niyang kinagisnan at ginagalawan. Maliliit lang ang mga bahay at maraming tao sa labas. Humigpit ang kapit ng bata sa kanyang ama. "Okay ka lang ba, anak?" Tanong ni Franco sa anak. "Opo, dito po pala bahay nila Lola?" "Yes, anak. Dito nga." Sabay turo nito sa bahay na nasa harapan nila. Sementado naman ang bahay nila na Yumi at may pintura naman ito mula labas hanggang loob. Kulay green nga ang kulay ng pintura nito sa labas at sa loob naman ay kulay dilaw. Halos mapuno din ng halaman ang maliliit na space ng kanilang harapan. Maging sa terrace ay may mga iba't ibang uri ng halaman. "Parang maliit na palasyo po pala ang house niyo, Mami." Saad ni Diana kay Naomi. "Oo anak, ito ang munting palasyo ni Mami. Dito ako lumaki. Kagaya mo lang ako noong tumira kami dito." 5 years old ka rin po?" "Siguro 6 na ako noon." Bigla ngang bumukas ang pinto ng bahay nila at bumungad doon ang nakangiting si Natalie. "Nay, nandito na sila ate!" Sigaw nito tsaka tuluyang lumabas at niyakap na mahigpit si Naomi. "Sobrang miss kita ate." "Akala mo naman 3 taon ako nawala." Natatawang sambit ni Naomi sa kapatid. "Ay, hello po Sir Franco. Hello baby girl na super cute. What's your name?" "Hello." Nakangiting tugon ni Franco. "Sino po siya?" Pulong ni Diana kay Naomi, tsaka bahagya pa ito nagtago sa likuran ng ina-inahan. Siya yung Naputo lang sasabihin ni Naomi na lumabas din ang ina nito. "Pasok kayo." Ani ni Sandra sa mga ito. "Tuloy kayo, Sir Franco." "Sige po." Ani ni Franco at tumuloy na nga ito kasama ang bata sa loob. Naiwan naman sila Natalie at Naomi sa labas. "Mukha ba akong katakot-takot at natakot sa akin yung bata ate?" "Abay malay ko, kay kapal naman kasi yung foundation mo. Baka akala ng bata clown ka." "Aba, grabe ha. Takot lang sa maganda yon. May iba ako. Ano yung sinasabi mo sa text kanina?" "Mamaya na lang, tara na sa loob." Nagmano nga ang bata sa ina at ama ni Naomi. Maging si Naomi ay yumakap sa kanyang ama na nasa wheelchair. Hirap man itong magsalita ay pinilit pa rin niya magsalita. "Buti at uwi ka anak." "Opo tay, miss na po kita. Huwag niyo na pong pilitin magsalita. Alam ko naman po na miss niyo na rin ako." "Kayo po ba ang lolo at lola ko?" Agad na tanong nito, dahilan para mapanganga ang ginang at seryosong tumingin kay Naomi. Oo, siya nga. Siya si Lola Sandra at Lolo Pancho." "Hello po, Lola, Lolo. Nice to meet you po." "Hello baby." Tugon naman ng ginang kahit nagtataka ito. "Ako naman si Natalie. Please lang, huwag kang matakot sa akin ha. Bati tayo." I know you po. Ikaw po ang tita Natalie ko?" Oo, tita Natalie mo nga ako. Pwede mo akong tawagin tita, tutal wala pa naman akong Biglang tinabig ni Naomi ang kapatid kaya napahinto ito. "Bakit ate?" Kusisa nito. "Basta siya ang tita Natalie mo anak." Saad ni Naomi kaya nagulat ang tatlo. "Anak?" Sabay-sabay na tanong ng tatlo na sila Pancho, Sandra at Natalie. "Basta, yun na po yun." Halos mamilipit si Naomi. Ito yung sinasabi mo sa text?" "Yes." Sir Franco, pwede ko po ba makausap sandali ang anak ko?" Saad ni Sandra kay Franco. Sige po." "Ako naman po, ikukuha ko kayo ng maiinom. Anong gusto mo, baby?" "Hindi po ako nauuhaw, tita. Kakainom ko lang po ng water sa car kanina." Ganon? Kayo sir?" "Okay lang din ako, mamaya na lang." Tugon ni Franco at muli itong naupo. Agad naman hinatak ni Sandra si Naomi sa loob ng kwarto para kausapin ito. "Anong ibig sabihin nun, Naomi? Ano yon? Bakit mo tinatawag na anak ang batang yon?" Sabay kamot nito sa batok. "Ano po kasi nay?" "Ano po? Ano nga anak? Ano ba nangyayari? May dapat ba kaming malaman?" "Sorry nay,
Kung hindi ko po nasabi sa inyo, hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin, kung paano ko po uumpisahan. Ang alin? Ang alin nga? Huwag mo sabihin boyfriend mo na ang amo mong yon. Po, naku, hindi po ganun, Nay. So ano na nga? Hindi lang po ako kusinera sa mansyon. Mami din po ako. Ha? Ano ka mo? Mami din? Anong pinagsasasabi mo? Sir Franco hired me. Na ano? Na magpanggap na nanay ng bata? Huwag ka po maingay. Baka po marinig ka ni Diana. Pero opo, Nay, natumbok mo. Bekang naman, nag-iisip ka ba? Mali itong ginagawa mo. Maling-mali, itigil mo to. Galit ka nga, Nay, kasi tinatawag mo na akong Bekang kapag galit ka. Sorry na po, pero hindi po pwede eh. Anong hindi pwede? Malaki po ang utang na loob ko kay Sir Franco. Siya po ang tumutulong sa atin, kay tatay. Kaya nung siya na po ang nakiusap sa akin, pinagbigyan ko na po siya. Maniwala ka, Nay, ilang beses akong tumanggi, pero no choice po ako eh. Alam mo ba yung ginagawa mo, ha? Sa bandang huli, ikaw din ang masasaktan. Dahil kahit ayaw mo, mapapamahal ka sa bata. At walang sikretong hindi napupunyag. Paano kung bumalik yung tunay niyang ina? E di malalaman niya ang totoo na nagpapanggap ka lang, na niloloko niyo lang siya. Ikaw lang din ang iniisip ko, anak. Alam ko naman po yun eh, at nakahanda po ako sa pwedeng mangyari. Pero sa ngayon, ang importante po masaya yung bata na may kinikilala na siyang ina. At ako po yun, Nay. Tsaka hindi na po babalik si Celine. Ayaw niya sa anak niya. Celine? Sinong Celine? Celine Claveria po. Tugon ni Naomi. Nagulat naman ang ginang nang malaman niya na ang ina ni Diana ay si Celine Claveria. Si Celine? Yung artista ba? Opo, Nay. Siya nga po at wala na pong iba. Maging ako po ay nabigla nang malaman ko po yun eh. Hindi ko akalain na magagawa niya yun sa sarili niyang anak, na mas pipiliin niya ang karir niya at umastan dalaga. Marami namang artista na isinasa publiko ang mga anak nila. Sikat pa rin naman sila kahit may mga anak na. Kaya hindi ko maintindihan si Celine. Kung ano nga ang puno siyang bunga. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Ganon din po ba ang mami ni Celine? Yung Olga Claveria po? Oo, maging na nga silang dalawa. Paano niyo po nasabi, Nay? Bakit ho? May anak din po bang tinalikuran si Olga? Meron. Hala, seryoso po? Paano niyo po nalaman? Oo nga pala, nagtaka pa ako. Siyempre, artista yon. Siyempre, nabalita yon. Hindi nabalita yon. Wala nakakaalam ng lihim na yun ni Olga. Kung wala po, bakit niyo po nalaman? Nagtatakang tanong ni Naomi sa ina. Biglang naging mailap ang mga mata ng ginang. Mayroon ka po bang hindi sinasabi sa akin, Nay? Kilala mo ba siya? Hindi, bumalik na tayo sa labas. Nay, nararamdaman ko na may tinatago ka sa akin. Sino ba talaga siya? Kilala mo ba siya? Bakit mo alam ang sikreto niya? Pinilit ngang paaminin ni Naomi ang ina nito kung ano nga ba ang tinatago nitong sikreto. Ngunit bigo siyang malaman yon. Tuluyan nga siyang lumabas ng silid ng kanyang mga magulang at hinarap ang mag-ama na naghihintay sa sala. Mula nga na mag-usap sila Naomi at Sandra ay pareho nga silang tahimik. Hanggang sa nagpaalam na si Franco sa mga ito. Aalis na po tayo, Daddy? Yes, sweetie. May gagawin pa kasi si... Hindi nito maituloy ang sasabihin na makita niya nakatingin ang ina ni Naomi sa kanya. Yes, Daddy. I understand po. Goodbye, Mommy. Sabay halik nito sa labi ni Naomi. Bye, Lolo. Bye, Lola. Bye din po, Tita Natalie. Tsaka kumaway na lang ang bata sa mga ito. Si Tita Natalie ba, hindi mo ikikiss? Kahit sa pisngi lang. Tapos hug mo na rin ako. Saan ni Natalie sa bata? Pwede po? Sige po. Umalik nga ito sa pisngi ng kinikilalang tiyahin at niyakap din niya ito. Mag-iingat kayo ng daddy mo, ha? Opo, tita. Hahatid ko lang po sila sa labas. Sige po, mauna na po kami. Pagpapaalam muli nito sa mag-asawa, nakangitingan tumango si Sandra kay Franco. Basta mami, babalik ka din agad sa bahay, ha? Saad ni Diana kay Naomi pagkalabas nga nila ng bahay. Oo naman anak, 2 days lang si mami. Babalik din ako agad. Hindi masabi ni Naomi ang totoo kung bakit siya umuwi. Dahil ang katotohanan kung bakit siya umuwi ay dahil day off nito. Mami, may sasabihin po pala ako sa'yo. Ano yon, anak? Si Lola po, bakit parang hindi niya po ako love? Ha? Naku, hindi yan totoo. Love ka nun.
Sobrang love ka niya, may mga problema lang kasi si lola mo, kaya siguro ganun. Pero bakit si Tita Natalie po? Ramdam ko po na love niya ako. Love ka rin ng lola mo, huwag mong iisipin na hindi. Uy, nakauwi ka na pala ulit, Bex. Napalingon naman sila na Yumi sa kakarating na si Eric. Eric? Yes, ako nga. May bisita ka pala. Oo. Ano ko, madudulas na sana si Naomi. Buti na lang at napigilan nito ang sarili. Teka, ba't ka ba nandito? Bakit? Bawal na ba? So, sino sila? Ang cute ng bata ha, para magkahawig kayo, Bex. Yes po, because she's my mom. Tugon ni Diana, kaya nanlaki ang mga mata ni Eric maging ang butas ng ilong nito. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Eric kila Naomi, Franco at Diana. Labis itong nagtataka kung bakit sinabi ng bata na mami niya si Naomi. Gayong alam naman ni Eric na dalaga ito at walang anak. Nananaginip pa yata ako. Sabay sampal sa sarili. Hindi ka po nananaginip. Totoo po to. Saad muli ni Diana. Teka, paano naging mami mo si... Mabilis na natakpan ni Naomi ang bibig ng kaibigan. Huwag mo nalang pansinin ang sinasabi ni Kuya Eric ha? Palabiro talaga to. Sige na, uwi na kayo ng daddy mo. Baka matraffic pa kayo. Bye, Mami! Bye, Sir Franco. Ingat po. Salamat. Tinanaw pa niya ang mag-ama habang paalis sa mga ito. Hanggang sa unti-unti na itong mawala sa paningin niya. Biglang ang kinalabit ni Eric si Naomi, dahilan para bumaling ito ng tingin sa kaibigan. Bakit ba? Ano yon, ha? Bakit sinasabi nung bata na mami ka daw niya? Tapos tinawag mo namang sir yung kasama niyang lalaki. Alam mo ikaw, ang dami-dami mong tanong, ang dami-dami mong sinasabi. Pwede ba itikom mo ang bibig mo? Titikom lang to kapag tinakpan mo ng bibig mo. Yak, kadiri ka. Tumigil ka nga, Eric. Ito naman di mabiro. So bakit nga tinatawag ka ng mami ng bata? Huwag mo sabihin, anak mo talaga yon. Anak mong itinago mo? Kaya kahawig mo yung bata kasi anak mo talaga siya? Parang tanga lang? Araw-araw tayo nagkikita. Nakita mo ba ako nagbuntis? Utak mo, may sipon na naman. Isinga mo yan, isama mo na pati utak mo. Ang sungit naman nito. Parang nagbibiro lang ako eh. Pero bes, totoo ang sinasabi ko. Hawig mo yung bata. Huwag mo nga akong ini-eme. Paano ko naman magiging kahawig yon? Alaga ko lang yon. Yaya ako nun, kaya tinatawag niya akong mami. Oo, kaya pala. Pero ang alam ko, kusinera ka, di ba? Yes, cook at yaya. Pwede naman yon, di ba? Naks naman, ang sipag ng best friend ko. Bakit ka nga nandito? May order kasi si Natalie kay mama. Eto, mahablang ka. Uy, Kumag, bakit ka late? Wala na yung mga bisita. Paano pa nila kakainin yan? Ha? Para ba sa mga bisita to? Hindi ko alam eh. Sorry, Nats. Total, bisita nyo rin naman ako. Tara, kainin na natin to. Lumapit nga si Natalie at tinupakan si Eric. Tumigil ka nga, bisita ka dyan. Baka buwisita. Akin na nga yan? Tagal-tagal mo. Tsaka muli nitong inambaan si Eric. Natatawa naman si Naomi habang pinapanood ang dalawa. Napaka mo, mapanakit ka. Magkapatid nga talaga kayo ni Naomi, parehong-pareho kayo. Siyempre, mana-mana lang yan. Uwi ka na, didiskarte ka na naman kay ate. Pagod dyan, kailangan niya magpahinga. Oo na, ang sungit ng mga tao dito. Umalis na nga ito, kahit labag sa kalooban niyang umalis. Dahil gustong-gusto talaga niyang makasama si Naomi. Lilingon pa eh, alis! Oo na, pangit. Sigaw ni Eric, tsaka ito tumakbo. Kapal ng face, pangit daw ako. Paano pa kaya siya? Tara na sa loob ate, tayo na lang kumain nito. Sige. Hindi na nga nila napag-usapan ang mga nangyari kahapon. Maaga pa rin nagising si Naomi para magluto ng almusal nila. At pagkatapos nga ay sinilit nito ang mga magulang na ang sasarap pa rin ng tulog kahit mag-aalas 8 na. Napuyat kasi ang mga ito dahil sinulit nila ang pag-uwi ni Naomi. Naisipan nga ni Naomi na maglinis na muna habang hinihintay magising ang mga magulang. Uy, may agahan na pala. Good morning ate. Gising ka na pala. Gusto mo na bang maunang kumain? Tulog pa ba sila nanay ate? Oo eh, hayaan lang natin silang matulog. Napuyat eh. Miss mo ate, namiss kita dito sa bahay. Araw-araw ko din kayong namimiss eh. Talaga ba ate? Oo naman. Sige na, may pasok ka, di ba? Mauna ka nang kumain. Si ate talaga, Sabado ngayon, remember? Ibig sabihin yan, masusulit natin ang pag-uwi mo. Bukas babalik ka na sa mansyon. Oo nga eh, back to work ulit.
Wait lang ate, ha? Aayusin ko lang yung kama ko. Sige lang. Nagumpisa na nga maglinis si Naomi at inunan nito ang TV na pinunasan. Hanggang sa matabig nito ang picture frame na nasa tabi nito. Nahulog ito at nabasag. Dahan-dahan niyang pinulot ang litrato nila ng nanay niya nung bata pa siya. Hanggang sa mapansin niya na may isang sobre doon. Kinuha niya yon at itinabi muna. At kumuha ng walis at dustpan tsaka nilinis yon. Muli niyang binalikan ng sobrang nakita kanina at binuksan yon. Letter? Kaninong letter to? Ate, ano nangyari? May nabasag ba? Agad nga naibulsa ni Naomi ang hawak na sobre. Oo natabi ko yung picture frame. Hindi ka ba nasugatan ate? Hindi naman, okay lang ako. Nga pala ate, bakit ka ba tinatawag na mami ni Diana? At bakit tinawag mo siyang anak? Hindi na kasi natin napag-usapan kahapon eh. Ano ba talaga nangyayari? Sinabi nga ni Yumi ang lahat-lahat sa kapatid. Kaloka ha? Nakakaloka tong si Celine. Nagawa talaga niya yun sa sarili niyang anak? Kung sa bagay, bata pa siya. Pero kahit na, ang responsibilidad hindi tinatakasan yon. Tama ka, pero wala tayong magagawa. May mga ganun talaga nanay eh. Pero sana wag mo nalang ipagsabi sa iba ang mga nalaman mo. Para wala na rin makaalam pang iba. Yes naman ate, sip sa akin ang sikret mo. Tsaka isa pa, ayaw pa ni Sir Franco na aminin ng totoo sa bata dahil ayaw niya itong masaktan. Naintindihan ko din si Sir Franco ate. Pagkatapos nga nilang kumain ng almusal ng sabay-sabay, ay niisipan ng pamilya ni Naomi na mamasyal ang mga ito. Sige po, ligo lang po ako. Dalian mo ate ha, pagkatapos ko mag-urong, maliligo na rin ako. Oo na, mabilis lang naman ako maligo. Pagkapasok nga ni Naomi ng banyo ay nakapanya ang sobre na nasa bulsa niya. Tsaka niya naalala na naibulsa nga pala niya yun kanina. Muli nga niya itong tinignan. From Olga Claveria. Sandaling natigilan si Naomi nang mabasa yon. Olga Claveria? Siya yung mami ni Celine ha? Bakit meron sulat si Olga sa amin? Tanong ni Naomi sa sarili at tuluyang binuksan yon at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Dear Alessandra, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa ginawa mong pagtulong sa akin. Kaibigan nga talaga kita. Natanggap ko na rin pala ang mga pinadala mong mga pictures ni Selena. Ang ganda-ganda ng anak ko. Alagaan mo sana siyang mabuti at mahalin na parang sarili mong anak. Pagmamahal na hindi ko maibigay sa kanya. Huwag mo na rin sabihin sa kanya ang totoo. Itago mo na lang sana habang buhay yung sekretong to. Alam kong darating ang panahon na muli tayong magkikita. Magkikita ko rin ang anak ko. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ako magpapakilala sa kanya. Hindi ko rin kasi kayang makasama ang batang yan dahil siya nagpapaalala kung paano ako binaboy ng ama niya. Gaya ng sabi ko sa'yo, hindi ko siya babawiin sa'yo. Bahala ka na sa kanya. Salamat sa lahat-lahat, Sandra. Olga. Hindi nga namalayan ni Yumi na tumutulo na pala ang kanyang luha habang binabasa ang liham na yon. Sabi ko na may tinatago sa akin si nanay. Pero sino ang batang yon? Sino si Selena? Sino sa amin dalawa ni Natalie ang batang ipinamigay ni Olga? Kailangan ko malaman ang totoo. Wika sa sarili habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Pero malabong si Natalie yun. Dahil may pictures kami nila nanay nang ipinagbubuntis niya si Natalie. Ang ibig bang sabihin, ako at si Selena ay iisa? Kung siyang tunay kong ina, ampun lang ako nila nanay at tatay? At kung ako nga si Selena, ang ibig bang sabihin ito, pamangkin ko si Diana? Tsaka ito lumabas ng banyo na luhaan ang mga mata. Agad nga niyang hinagilap ang ina para makausap at malaman niya ang katotohanan.